welcome back to our channel. Maraming salamat at nandito ka pa rin sa ating channel at nakikinig, nanonood, and syempre nag-a-update kung meron ba tayong upload for today's video. Yes, meron. And syempre, welcome back sa mga dati pang nakikinig sa atin na ngayon pa lang nagbabalik dahil galing bakasyon, galing liwaliw, o kahit saan ka man ang galing. Maraming salamat at nagbabalik ka. At syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Teka, madilim. Ayan. maraming salamat po dahil nandito kayo at lagi pa rin pinapakinggan itong ating programa. Unang-una, bago tayo pumunta dun sa ating kwento for today's video, nais ko munang bumati sa inyong lahat. Hello kay Elizabeth Lagunday. Ayun, hello din kay Ann Migs. Maraming salamat. Susan Boribor. Thank you so much, Susan. Colasio, maraming salamat. More power din sa'yo. Jo Linda Albia. Maraming salamat at ginagawa mong pampalipas oras itong ating programa. Sana ito na lang talaga ang pampalipas oras ng mga taong nabuburyo, hindi yung humahanap tayo ng iba. Char! Hi naman kay Marie Chris Dacuma, maraming salamat sa pakikinig. Glenda Lingling, thank you so much. Ayun. Hello din kay Angeline Puaso. Sabi ni Glenda, ang ganda ng kwento kaso nakakalungkot. Yung kwento natin last Thursday. Alam nyo bang may picture ako nung ating letter sender, at saka ni John. May picture ako, gwapo talaga ni John. Promise, yun lang masasabi ko. Kaso, maaga siyang kinuha. Hello sa mga taga-Taytay Rizal. Maraming salamat sa pagkikinig. Gail Easy, Alcora Ukit, thank you so much. Meljory Molato, Marilu Bueno, maraming salamat. Hello raw sa kaniyang mahal, na si Cordopio Miguel. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Naglalabas si Marilu ng boxers. Sana all. Hi kay Emily Balayo. Maraming salamat. Irene May Giganto. Josephine Mapalad. Maraming salamat. Pauwi na raw siya. Ayun, pauwi ka na ng Pilipinas. Hello ha. Bigyan mo naman ako ng chocolate. Charot lang. Joke lang. Hi sa Mapalad family, Ramos family, and Santos family. Hi kay Beth Laraga. Maraming salamat. Hello raw sa friend niyang si Mitzi Maglente. Shout out din sa Ibanez family sa Sumalig and Molave, Zamboanga del Sur. Hi kay Gerald Rebenito. Thank you so much sa pakikinig. Ronnie Dio, maraming salamat. Hello rin kay user RW7PZ. Hello kay Leo Martin Muhar. Salamat sa iyong pagkikinig dahil hindi ka pa rin nagsasawa, Leo. Andyan ka pa rin, pinapakinggan pa rin tayo. Nene Palmares Palmares from Las Vegas, USA. Thank you so much. Jinky Beruela, maraming salamat sa pagkikinig. Hello rin kay Minchi Pangilinan, Gemaline Aki, maraming thank you sa iyo. Hello din kay Joseph Umit, maraming salamat. Sir Reynaldo De Vera, hello po, kahit na madaling araw dyan sa California, USA ay nakikinig ka sa atin. Thank you so much. Cristel, maraming salamat. Fortulin Ocasyon, thank you so much sa pakikinig. Stanley Baguio, maraming salamat. Hello daw kay Clint, Eugene El Saba, Edgar Malasaga, and Stanley. Maraming salamat po sa mga taga-Katoka Diamond Mining, Luanda, Angola, Africa. Salamat po sa inyong lahat dyan. Sana'y makakuha kayo ng diamonds. Hello naman po kay Lily Munar from Jordan, Jack Palalio, Sally, Meljory Molato. Maraming salamat. Gail Easy, Kiyoji Reveche, maraming salamat sa pakikinig. Abby Binasing from Kingdom of Bahrain. Marilu Sabalye, Julian Ramilo, maraming salamat. Veron Amparo, thank you so much sa pakikinig. At syempre, sa lahat po ng araw-araw na nakikinig sa atin, thank you so much. Isa na naman sa mga katulad nyong tagapakinig natin dito sa ating YouTube channel ang nagpadala ng kaniyang kwento. Isa rin po siya sa karamihan sa inyo na OFW. So ating pakinggan ang kanyang kwento dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kung minsan ang hinahangad nating kalayaan ay matindi ang nagiging kabayaran.
kung minsan din dahil sa paghahangad nating makalaya at lumipad ng walang alinlangan ay ating napapabayaan pati na rin ang ating kasalukuyan. Dear Mama Mia, pagpasensyahan niyo na po ang aking paglalahad nitong aking kwento. Kung medyo po malabo ang pagkakakwento ko sa iyo. Hindi kasi ako masyadong magaling when it comes sa mga ganitong bagay. Hindi ako magaling mag-storytelling, Mama Mia, pero mahilig po ako na makinig ng mga ganitong klaseng programa. Pakitago na lang po ang aking identity para na rin sa kapakanan ng mga taong mababanggit ko sa kwentong ito. At para na rin hindi matukoy ng sino man ang tunay na pagkakakilanlan ko. Simula po nung papakinggan kita sa YouTube, Mama Mia, aaminin ko pong na-addict na ako sa programa mo. While working, ikaw na po ang aking kasakasama. Para ako ay ganahan at matapos ng madali sa aking mga ginagawang trabaho. Isa po akong OFW o Overseas Filipino Worker dito sa Middle East. Nagtatrabaho po ako dito for more than 1 dekada na, Mama Mia. I am 47 years old. May mga anak at asawang naiwan sa Pilipinas. Nagpunta ako dito dahil sa 2 kadahilanan. Una, syempre, ang hindi natin maitatanggi at makakailang kahirapan. Hindi ko kinakaya na makita ang aking mga anak na nagugutom at nahihirapan at walang makain na maayos sa araw-araw na lumipas. Pangalawa, Mama Mia, ito rin siguro ang sagot para magkaroon ng katuparan ang kagustuhan kong malayo o makalaya sa presensya ng aking asawa. Yes, Mama Mia, gusto ko ng second chance at life. Gusto ko ng kalayaan na malayo sa poder niya. Hindi ko po alam kung saan mag-uumpisa. Kung saan ko uumpisahan ang kwento kong ito, Mama Mia. Habang nagtatype ako at inaalala ang nakaraan, ay napupuno pa rin ng sakit ang aking dibdib. Hindi ko naman talaga ginusto na magiging ganito ang kapalaran ko. Yes, Mama Mia, ayoko nito dahil alam ko na mali ito. Hindi ito tama. Mali sa mga mata ng mga tao at lalong-lalo ng mali sa mga mata ng Diyos. Pero Mama Mia, nagmahal lang naman ako. Kasalanan ba talagang magmahal? Or should I say, naghanap ako ng tunay na pagmamahal. Yung pagmamahal na mararamdaman kong totoo. Yung pagmamahal na dama ko na ako ay mahalaga, na ako ay protektado, secure, at ako ay hindi nasasaktan. Pagmamahal na ako ang priority, na kaya akong ipaglaban at hindi ako ikakahiya kanino man. Tulad po ng nasabi ko kanina, I am married, Mama Mia, pero not happily. Hindi ako masaya, kaya pinili kong lumayo kahit na mahirap para sa loob ko ang malayo sa aking mga anak. Mama Mia, ang totoo niyan, napilitan lang po kasi akong magpakasal dun sa lalaking naging asawa ko kasi nabuntis niya ako sa edad na 17 anyos pa lamang. Estudyante pa ako noon, batang-bata pa akong tutuusin. Batang-bata na punong-puno ng mga pangarap para sa kanyang sarili at para na rin sa kanyang pamilya. Bago ko pa nga pala makalimutan ng lahat, ay tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Melanie. Me, as in matigas na me na parang short for mommy. Sa iba naman ay tinatawag akong Mel.
Nakilala ko po ang asawa ko who is 6 years older than me sa paaralan. Ahead po siya sa akin ng 1 year lang. Kahit na medyo malayo ang edad namin at may edad na siya nung mga panahon na yon, ay 1 year lang po ang gap namin sa aming pag-aaral. Kasi nga raw ay sakitin siya, kaya pahinto-hinto siya sa kanyang pag-aaral, Mama Mia. May mga pagkakataon na hindi po siya nakakapag-aral dahil mas inuuna nila ang pagpapagamot sa kanya. Lagi din po itong hinihimatay sa paaralan nung kasagsagan ng kanyang elementarya, kaya palagi itong nahihinto, natitigil. At sa susunod na taon naman, ipinagpapatuloy ang pag-aaral hanggang sa maabutan ko na nga siya halos. Mama Mia, itong mister ko ay hindi ko naman pinapansin dati. Ayoko sa kanya. Basta, hindi ko siya gusto. Pero dahil sa peer pressure ay napilitan akong pansinin siya. Ewan ko. Pero naiintindihan ko yung ibang mga kabataan na nadadala lang talaga ng mga peer pressure sa paligid nila. Ang totoo, Mama Mia, hindi naman po sa hindi gwapo ang asawa ko. May itsura naman talaga siya. Mabait din naman, pero hindi masyadong palaimik. Siguro nga dahil na rin sa paiba-iba ang kanyang mga kaklase sa bawat taon. Dahil na rin yung kanyang ibang mga kaklase ay graduate na. O di kaya naman dahil na rin nahihiya siya dahil sa kanyang edad at hindi na niya kaedaran o ka-vibes ang mga ka-batchmate niya. Nanligaw po siya sa akin through love letters. Hindi ko siya pinapansin noon dahil wala pa naman talaga sa isip ko ang pakikipagrelasyon. Ayoko pang magkaroon ng nobyo. Sure, may mga kilig-kilig, hindi naman maiiwasan yun eh. May mga pa-crush-crush dahil normal lang naman yun sa mga teenagers na kagaya ko. Pero yung pumasok talaga sa isang relasyon, yung meron ng magbabawal sa'yo, yung meron ng magdidikta sa mga gagawin mo, yun po ay hindi ko pa binabalak na pasukin. Ayoko pa sa mga ganoong bagay dahil ang gusto ko noon ay matupad muna ang aking mga pangarap sa buhay. Pero dumating yung time, Mama Mia. Dumating yung time na masyado na siyang decided na mapalapit sa akin. Ganun naman talagang mga lalaki, hindi ba, Mama Mia? Sabi nga nila, magtiwala at maniwala ka raw sa mga ipinapakitang aksyon ng isang lalaki. Dahil kung ano raw siya towards you, yun daw ang totoo niyang nararamdaman para sa'yo. Wala naman daw komplikado pagdating sa lalaki. Kung nagbibigay siya ng oras sa'yo, kung nagbibigay siya ng atensyon, yun ay dahil gusto ka niya. Kung hindi, kung bisibisihan na siya, yun ay dahil ayaw ka niya. Pero siya, Mama Mia, kung todo effort na siya noon para mapalapit sa akin. At dahil nga sa kantsawan ng mga barkada o mga kaibigan ko, ay nadadala na rin ako paunti-unti. Alam mo yung pakiramdam, Mama Mia, na akala mo ikaw ang hindi in sa grupo. Dahil ikaw lang ang walang nobyo. Ikaw lang ang kakaiba ang pinagdadaanan kumpara sa kanilang lahat. Yun ang nararamdaman ko ilang linggo na simula nung magkanobyo ang huling kabarkada kong single. At para rin maging in na rin sa grupo namin, Mama Mia, na may kanya-kanya na rin talagang boyfriend, ay naisipan kong mag-boyfriend na lang para sa tuwing may pag-uusapan sila ay makaka-relate ako. And I said yes, kahit hindi ko alam kung magugustuhan ko ba siya kalaunan. Kahit ang totoo ay wala naman akong nararamdamang kahit ano sa kanya. Oh, Mama Mia, hindi ko talaga siya gusto. Meron akong mga crush pero siya, hindi naman din siya nakapasok dito sa puso ko. Yes, hindi maiiwasan na kapag may nag-effort sa iyong lalaki, kahit hindi mo pa gusto ay makakaramdam ka ng mumunting kilig.
Nararamdaman ko naman yun, Mama Mia. Hindi naman kasi ako manhid. Pero kung tatanungin mo kung totoong pagmamahal ba yun, hindi po. Hindi yun totoong pagmamahal. Itago na lang pala natin ang asawa ko sa pangalang Ronnie. For illustration purposes, Mama Mia, ay matangkad si Ronnie. Matangos ang ilong, may itsura talaga. Kaya lang, ewan ko kung bakit hindi ko siya nagugustuhan. Siguro dahil hindi kami masyadong magka-vibes. Dahil hindi kami magkaedad at hindi din pare-pareho ang mga gusto namin sa buhay. Pero kaya nga, Mama Mia, para main ako ay sinagot ko na siya at wala na akong naging choice dahil naging boyfriend ko na siya. And after how many months mula nung sagutin ko siya, Mama Mia, ay agad na pinarating sa akin ni Ronnie ang kagustuhan niyang may mangyari na sa aming dalawa. Yes, Mama Mia, he wants something sexual to happen between us. Mapusok si Ronnie, mainit. Malagablab, pati na ang kanyang mga hawak sa akin. Kahit pa nga, Mama Mia, na may kasama kaming iba, sa tuwing hinahawakan niya ang kamay ko, ang bewang ko, ang braso ko, ramdam na ramdam kong may mali siya sa bawat hawak niyang yun. Siguro nga dahil mas matanda sa amin si Ronnie, kaya mas open siya sa mga ganoong klasing usapin. Mas open siya pagdating sa bagay na yon. Tuwing kami ay magkasama, lalong-lalo na kung kaming dalawa lamang, ay lagi siyang nakahalik sa akin. Mag-uumpisa yan siya sa paghalik-halik sa aking noo. Pagkatapos ay hindi pa siya makokontento. Pababa ng pababa ang halik na yon, hanggang sa aking mga pisngi, hanggang sa aking mga tenga, sa likuran ng tenga ko, hanggang sa aking mga labi. Mama Mia, ang lagi niyang pinagdidiskitahan ay ang leeg ko. Doon talaga halos tumatambay ang labi at ang bibig niya. Lagi pa siyang nangiiwan ng marami-raming kiss mark sa aking leeg. One time, Mama Mia, nasa boarding house ako. Dumating siya noon. Hindi ko alam na darating siya. Ang akala ko noon ay hindi kami magkikita nung araw na yon. Wala naman kasi talaga kaming usapan sa isa't isa. Nagkataon pa talaga na mag-isa lang ako noon sa kwarto. Ang mga ka-boardmates ko ay may kanya-kanyang mga lakad. Ako naman ay nandun lang para mag-aral. Meron kasi akong tinatapos na mga aralin at syempre, mga takdang aralin na rin sa eskwela. Mama Mia, nung pinagbuksan ko siya nung kumatok siya sa kwarto ng boarding house ko, ay agad niya akong hinalikan. Una ay marahan niya akong hinalikan sa lips. Agad-agad niya akong sinalubong ng halik pagkabukas ko pa lamang ng pintuan. Dahil nasasanay na akong hinahalikan niya, ay pinapayagan ko siya. Ang totoo niyan ay sumasagot din naman ako sa mga halik niyang yun. Dahil nasasanay na rin naman talaga ako. Pero ang hindi ko alam ay kakaibang kapusukan pala ang nararamdaman ni Ronnie noon. Kakaibang init pala ang tinatamasa ng kanyang katawan, lalo pat may impluwensya ito ng alak. Nakainom nga siya, Mama Mia. Hanggang sa lumalim ang halik na yon. Marahan niya akong itinulak papasok sa loob ng kwarto at saka isinara niya ang pintuan sa kanyang likuran. Hindi napuputol ang halikan naming dalawa. Ako naman nung mga panahon na yun ay nadadala na rin sa kanyang mga halik kaya hinayaan ko na lamang. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay namalayan kong nagiging malikot at mapusok na ang mga kamay ni Ronnie sa aking katawan. Nung una ay nasa labas lamang ito ng aking suot-suot na t-shirt at shorts. Pero naramdaman ko na lang at nabigla ako, Mama Mia, nung naipasok na ni Ronnie ang dalawang kamay niya at marahan na niyang hinahaplos ang magkabilaan kong dibdib. Wala po akong suot noon na underwear
obra, Mama Mia. Kaya malaya siyang nahawakan ng mga dibdib ko. Magkabilang palad niya talaga ang humawak sa dalawa kong dibdib. Ang mga halik naman niya, Mama Mia, ay pababa ng pababa hanggang sa itinulak na nga niya ako at nahiga na ako sa kama. Hindi ko na siya mapigilan nung panahon na yon. Pinipilit ko siyang itulak dahil wala pa pong nangyayari sa amin kahit na minsan. Pinipilit ko siyang pinapalayo sa akin. Pero malakas si Ronnie. Mas iba naman talaga ang lakas ng lalaki sa babae, lalo pa ng isang lalaking di hamak na mas matanda sa akin. Kahit anong pigil ko sa kanya, nung pababa na ng pababa ang halik niya ay hindi siya nagpapapigil, Mama Mia. Hanggang sa napunta na siya dun sa pagitan ng aking mga hita. Itiniklop ko pa iyon at muntik pa siyang hindi makahinga dahil nahiya ako nung bigla na niyang harapin ang nasa pagitan ng mga hita ko. Mama Mia, hindi nga talaga siya nagpapigil. Ginawa niya ang mga gusto niya sa katawan ko. Ewan ko kung maniniwala kayo sa akin. Pero dahil na rin siguro sa wala naman talaga akong matinding damdamin na nararamdaman kay Ronnie, ay kahit ngayon, kahit inaalala ko ang unang pagkakataon ng pagniniig namin na yon, ay hindi ko talaga masasabi, Mama Mia, na nag-enjoy o nasarapan ako sa ginawa niya. Ang totoo niyan, wala naman akong comparison nung mga panahon na yon kung naging marahas o naging gentle ba sa akin si Ronnie. Isa lang talaga ang pumapasok sa utak ko nung mga panahon na yon. Harsh ang datingan niya. Mama Mia, bawat haplos niya sa aking mga balat ay nag-iiwan siya ng mumunting kurot doon. Pero hinayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin. Kahit na natatakot ako ay hinayaan ko na lang siya dahil wala na rin naman akong magawa. Kahit ipilit ko pang itulak siya ay hindi rin ako mananalo sa lakas niya. Hanggang sa hinayaan ko na lang siya. Tumihaya na lang ako doon at inaantay ang mga susunod niyang gagawin sa katawan ko. Hanggang sa naisaktuparan na nga niya ang nais niya, Mama Mia. Ang totoo niyan ay matagal-tagal na ring hinihiling ni Ronnie sa akin ang bagay na yon. Pero lagi po akong nagpapalusot. Lagi pong iba ang sinasagot ko. Lagi pong hindi ko sinasabi sa kanya at hindi ko sinasagot ng diretsahan ng mga tanong niya. Siguro nung araw na yon ay hindi na talaga siya nakapagtimpi at pinuntahan na niya ako sa boarding house. Laking pagkakamali ko rin kasi noon, Mama Mia, dahil nasabi ko sa kanya na nung araw na yon ay mag-isa lang ako dun sa boarding house. Nasabi ko sa kanya, kahit na hindi ko naman intensyon na papuntahin siya doon, na wala ang mga ka-boardmates ko dahil may kanya-kanyang mga lakad ang mga ito. Kaya siguro siya uminom para magkaroon rin ng lakas ng loob para ituloy na nga ang matagal na niyang gustong gawin sa aking katawan. At Mama Mia, nagtagumpay nga siya. Ang sakit. Ang sakit-sakit, Mama Mia. Hindi po dibdib ang nasasaktan ko, ha? Hindi po kalooban ko, kundi literal na ang pagkababae ko ang nasasaktan. Una kasi siya sa aking mga naging kaniig, Mama Mia. Siya ang nakauna sa akin dahil kahit kailan ay hindi pa naman ako nagkaroon ng karelasyon. Siya lang ang tanging pinagbigyan ko ng aking katawan. Tumutulo ang luha ko, Mama Mia, habang patuloy pa rin sa pagpapakasasa sa katawan ko si Ronnie. Madilim kasi noon dahil gabi na at hindi rin kami nagbukas ng ilaw. Kaya siguro hindi niya nakita ang pagluha ko. Hindi rin naman ako umikbi, Mama Mia. Ang tanging ginawa ko ay pinigilan ko na tumunog ang pag-iyak ko. Tumutulo lang ang luha ko dahil sa hapdi na nararamdaman ko sa pagitan ng mga hita ko. Ewan ko ba, kahit na nalaman na ni Ronnie noon na siyang nakauna sa akin, ay hindi naman niya binagalan o hindi siya nagpaka-gentle sa ginawa niya. Basta siguro sa kanya noon ay makaraos siya. Basta siguro sa kanya noon ay nagtagumpay na siya na angkinin ang katawan ko. Ni hindi din siya nagtanong sa akin, Mama Mia.
o nagsorry man lang. Wala kaming ano pamang naging usapan. After niya akong makuha, ay nagbihis din siya at umalis na rin siya. Mama Mia, ewan ko pero hindi ako nakaramdam ng pagmamahal noon. Ibang-iba sa mga nababasa ko sa mga nobela. Ibang-iba sa mga nakikita ko sa mga pelikula. Ang nababasa ko kasi noon ay pagkatapos ay magyayakapan pa, hahalikan pa ang noo mo, sasabihan ka pa ng mga matatamis na salita. At ang nabasa ko pa noon at nakita ko sa mga pinapanood kong pelikula ay malumanay ang lalaki at sinisigurado niyang nag-e-enjoy yung babae. Sa aming dalawa ay hindi po nangyari yun. Pero Mama Mia, after nga nung may nangyari sa amin ni Ronnie ay naging tuloy-tuloy na yon. Naisip ko naman na siguro responsibilidad ko rin naman yon bilang girlfriend niya. Hindi na rin ako nag-inarte pa dahil nakuha na rin naman niya ako. Kaya halos 2 beses sa isang linggo kung magniig kami noon ni Ronnie. Paminsan-minsan sa boarding house ko kung walang ibang tao. Paminsan-minsan naman ay sa place niya. Nakaka-relate na ako noon sa usapan ng mga kaklase, mga kabarkada at kaibigan ko tungkol sa pakikipagniig. Iba talaga ang nagagawa ng peer pressure. Sa tingin ko rin kasi Mama Mia, isa din yun sa mga dahilan kung bakit pumayag na lang din ako noon na may mangyari sa amin. Lagi kasing sinasabi ng mga friends ko, ng mga barkada ko Mama Mia, na masarap daw ang bagay na yun. Masarap daw ang makipag-sex. Kaya naman, naisipan ko noon na i-experience ko nga. Pero hindi rin naman ako nasiyahan sa unang experience ko. Nung malaman nga yun ng mga kabarkada ko, ang sabi nila ay baka raw dahil una ko pa yung experience. Hayaan ko raw at masasanay din ang katawan ko hanggat sa hanap-hanapin ko na ito. Ang totoo niyan Mama Mia ay hindi ko naman hinahanap-hanap ang bagay na yon. Oo, totoong may nangyayari sa amin ni Ronnie. 2 beses sa isang linggo. Pero maniwala kayo't sa hindi. Hindi ko po naramdaman yung mga nababasa ko sa nobela. Hindi ko po nakikita at nararamdaman yung mga nakikita ko sa mga pelikula. Yun bang kilig? Yun bang pagnanais? Hindi po. Basta hinahayaan ko na lang si Ronnie. Tinuruan din niya ako ng kung ano-ano tungkol sa pakikipagtalik. Alam ko Mama Mia na sa laki ng agwat ng edad namin ay imposibleng ako ang unang experience ni Ronnie. Alam kong marami na siyang experiences prior sa akin dahil marami na rin naman siyang naging girlfriends. Kaya hinayaan ko siya na siya ang magkontrol ng relasyon namin. Na siya ang magkontrol ng aming pagtatalik dalawa. Akala ko kasi ay expert siya. Akala ko kasi ay alam na alam niya ang ginagawa niya. Akala ko kasi ay hindi ako madedesgrasya sa kanya. Pero mali ako Mama Mia. Mali ako. Dahil ilang buwan lang mula nung paulit-ulit na may nangyari na sa amin ni Ronnie, ay nagbunga po ito. Nabuntis ako Mama Mia. Takot na takot ako noon nung malaman kong buntis ako. Pero isa lang ang sigurado ako. Kailanman ay hindi ko naisip na tanggalin ang bata sa sinapupunan ko. Hindi rin naman yun naisip ni Ronnie. Natakot lang talaga kaming dalawa kung papaano namin aaminin sa aming mga magulang, lalong-lalo na sa mama at papa ko, ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko aaminin sa kanila. Pero siguro sadyang wala tayong matatago sa ating mga magulang. Kilalang kilala nila tayo bilang kanilang mga anak. Isang araw ay mismong nanay ko rin ang nagtanong sa akin kung buntis ba ako. Napapansin kasi niyang hindi na ako masyadong nag-aagahan sa bahay. Ang totoo, ayoko kasi ng mga amoy na niluluto niya. Pero pinipigilan ko po ang sarili kong mag-react. Kahit na sukang-suka na ako sa amoy ay pinipigilan ko po. Lagi na lang din akong nagdadahilan noon na meron akong
gagawin kaya hindi ako nakakauwi ng bahay namin at kaya ako laging pumipirmi sa boarding house. Hanggang sa pinuntahan na nga ako ng nanay ko dun sa boarding house, Mama Mia. At dun niya nga nalaman na buntis ako. Wala na rin kasi akong naitago sa kanya nung tinanong na niya ako ng deretsahan. Opo, Nay. Buntis po ako. Umiiyak ako noon. Nasampal ako ng di oras ng nanay ko. Ano pa naman ang i-expect ko, hindi ba? Sinong nanay ba naman ang matutuwa na ang kanyang dalagang anak habang nag-aaral, habang akala niya ay sinusuklian nito ng pagsusunog ng kilay, ang matinding pagtatrabaho para makapag-aral ito ay lumalandi lang pala, lumalantod lang pala hanggang sa eto na nga nagbunga at nabuntis pa. Mama Mia, agad ding nalaman ng tatay ko ang tungkol sa aking pagbubuntis nung nalaman ito ng nanay ko. Galit na galit sila. Agad nilang itinanong sa akin kung sino ang ama ng aking dinadala. Kung sino ang walang iyang lalaking bumuntis sa akin. Hindi rin naman ako nagtago pa. Sinabi ko sa kanila at inamin ko kung sino ang boyfriend ko. Akala namin ay nagtinu ka. Akala namin ay magaling ka. Na eskwela, pag-aaral at pangarap mo ang lagi mong inuuna pero yun pala, hindi. Nasaan ba yung lalaking yun? Kailangan kong makausap ang mga magulang ng lalaking yan. Mama Mia, agad-agad pinuntahan ng mga magulang ko ang bahay ni na Ronnie. Wala akong nagawa noon upang pigilan sila. Ang ipinagpasalamat ko na lang talaga noon, Mama Mia, ay sila ang humarap sa mga magulang ni Ronnie at hindi na namin kailangan pang harapin ang kaniyang mga magulang ng kaming dalawa lang. Natatakot din kasi talaga ako sa magiging reaksyon ng nanay at tatay niya. At noon nga ay sinugod agad ng mga magulang ko ang mga magulang ni Ronnie. Hanggang sa ang mga magulang ko, Mama Mia, ay nag-demand na makasal kaming dalawa ni Ronnie sa lalong madaling panahon. Noong mga panahon na yun ay hindi ko pa alam kung anong malaking consequence ang pagpapakasal, Mama Mia. Hindi ko alam na ganito pala kabigat ang pag-aasawa. Akala ko lang noon ay normal lang na maging mag-asawa na kaming dalawa ni Ronnie kasi nga magkakaanak na naman kaming dalawa. Kaya sumunod na lang ako sa gusto ng mga magulang ko. Nagpatianod na lang ako, Mama Mia. Agad na nagdemand ng mga magulang ko ng kasal sa mga magulang ni Ronnie. Pati si Ronnie ay nararamdaman kong sumunod na rin siya sa gusto ng mga magulang niya. Pero ramdam ko, Mama Mia. Ramdam ko na tulad ko ay napilitan lang din siya sa kasalang naganap. Ramdam ko, Mama Mia, na hindi rin niya talaga ako mahal. Ramdam ko na hindi rin niya gusto na mabuntis ako. Sinisisi ko pa siya nung una. Sabi ko, ipinagkatiwala ko ang katawan ko sa kanya dahil akala ko nga ay expert siya dahil mas matanda nga siya sa akin. Dapat mas marami siyang alam tungkol sa bagay na yon. Dapat mas marami siyang alam upang pigilan ang pagbubuntis na naaakmang mangyari noon. Pero walang naging sali-salita si Ronnie. Sumunod lamang siya na parang tuta sa gusto ng aming mga magulang tulad rin ng aking ginawa. Mama Mia, nabanggit ko na po ba na hindi ko talaga ramdam ang pagmamahal niya? Dahil pakiramdam ko, tanging katawan ko lamang ang habol ni Ronnie. Tanging pagniniig lamang ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Hindi kasi kami katulad nung mga mag-boyfriends at girlfriends na normal na laging nag-aaway, may mga selosan at kung ano-ano pa. Hindi rin kami ang normal na magkasintahan na sa tuwing may nangyayari ay meron pang cuddle-cuddle, yakap-yakap, usap-usap after sex. Siya, Mama Mia, walang ganon. Kung nakakatulog man siya dun sa place ko, dun sa boarding house ko noon, kapag tapos na kami sa aming ginagawa, ay agad-agad naman siyang tumatalikod sa akin. Wala nang sabi-sabi, wala ngang kiss, walang kahit ano. Hinahalikan lamang niya ako sa tuwing gusto niyang may mangyari sa aming dalawa. Pero pagkatapos na may mangyari sa amin, talikod na agad.
Pero ano pa nga bang magagawa ko? Eto na ito eh. Buntis na ako, kaya kailangan ko na lang panindigan ang mga mali kong desisyon. Nakasal nga kaming dalawa ni Ronnie, Mama Mia. Pero ang kasal na yon ay ramdam kong wala talagang nararamdaman para sa isa't isa. Pero kahit na hindi naman halata ang pagmamahalan namin, dahil na hindi ko naman ramdam ang pagmamahal niya, ay isa lang naman talaga ang nakuha niyang benepisyo sa pagpapakasal namin yon. Bawat oras na gustuhin niyang may mangyari sa amin ay nangyayari talaga. Kahit saang parte ng bahay na tinitirhan namin, kung gusto niya akong tirahin ay wala akong magagawa kundi ang sumunod. Hanggang sa naging sunod-sunod na nga ang aming mga anak. Mama Mia, taon-taon po akong nanganganak. Naalala niyo ba yung commercial ng isang subdivision? Yung bulilit? Halos ganun ang sitwasyon ng buhay namin, Mama Mia eh. Magkasunod-sunod ang mga anak ko. Ang masakit lang isipin, Mama Mia, napakahilig po talaga ng asawa ko sa sex. Noon nga kahit bagong panganak pa lamang ako, kahit na isang araw pa lamang mula nung makauwi ako galing sa ospital, ay gagamitin na niya kaagad ang katawan ko. Mama Mia, lagi kong sinasabi sa kanya na wag na muna dahil kakapanganak ko pa lamang. Pero lagi naman niyang pinaparamdam sa akin, Mama Mia, na wala akong karapatang magreklamo dahil tungkulin ko yon bilang asawa niya. Mag-iisang buwan na raw siya na hindi nagpapalabas ng kanyang similya dahil nga nalalapit ang panganganak ko. Pati ba naman daw ngayon na nanganak na ako ay hihindian ko pa siya. Kahit nga, Mama Mia, habang nagbe-breastfeed ako ay kinagalaw niya ako. Habang yung anak namin, Mama Mia, ay dumidede sa akin, siya naman ay may ginagawa sa aking katawan. Napakahilig ni Ronnie pagdating sa bagay na yon. Napakahilig niya sa sex. Napakahilig niya sa tawag ng laman. Walang respeto, walang pagmamahal. Walang gentleness na pinaparamdam sa akin. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, Mama Mia, ay tungkulin ko yon bilang kanyang asawa. Ginagawa naman daw niya ang tungkulin niya, kaya gawin ko rin daw ang tungkulin ko. Ang importante sa kanya ay mairaos ang init na kanyang nararamdaman. Mama Mia, sinusumbat ko naman yan sa kanya palagi. Napakiramdam ko ay isa akong parausan para sa kanya. Isa akong baboy na inahin na lagi na lang inaanakan. Yun ang pakiramdam ko sa bahay na yun. Hindi ko nararamdamang reyna ako ng buhay niya. Ang nararamdaman ko sa kanya, Mama Mia, ay parang alipin niya ako pagdating sa sex. Mama Mia, hanggang sa nakapagdesisyon akong magtrabaho. Noon kasi ay hindi na po kumakasya ang kinikita ni Ronnie. Totoo naman na ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang ama, pero kulang na kulang yun, Mama Mia. Lalo pa at naging sunod-sunod nga ang mga anak naming dalawa. Lalo pa at dumarami ang aming mga anak. Hanggang sa nakikita ko na lang na kung minsan ay umiiyak ang mga anak ko dahil nagugutom ang mga ito at hindi pa nakakauwi ang kanilang ama. Kapag nakauwi naman si Ronnie, Mama Mia, ay kung anong ulam lang ang kanyang dala. Minsan pa nga isang sardinas pinagkakasya naming lahat. Mama Mia, halos 7 kami sa pamilya namin, maliban dun sa baby. Pero isang sardinas lang ang aming inuulam. Napakahirap ng buhay hanggang sa nagdesisyon na nga lang ako na magtrabaho abroad. Nung una ay ayaw pumayag ni Ronnie. Siguro nga, Mama Mia, dahil naisip niya na wala na siyang pagpapalabasan ng init ng kanyang katawan. Wala na siyang palalabasan o pagpaparausan.
Pero lagi ko siyang kinukumbinsi at lagi kong pinapakita at pinapamukha sa kanya ang sitwasyon ng mga anak naming dalawa. Hanggang kailan mo ba titiisin na ganito yung mga anak natin? Hanggang kailan mo ba titiisin na nahihirapan ang ating mga anak? Kailangan ko nang magtrabaho, Ronnie. Magkano lang naman ang sinusweldo mo dito? Hindi kumakasya sa atin kaya kailangan kong tumulong sa'yo. Ganun ba? Gusto mo ba talaga ng ganon? Nang malayo sa amin? Pwede ka namang magtrabaho dito ah. Magtatrabaho ako dito? Tapos magkano lang sasahurin ko? Alam mong hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya wala akong matino at disenteng trabahong makukuha. Kung meron man, ang liit-liit ng sahod. Hindi rin natin mapagkakasya nitong ating lumalaking pamilya, sabi ko. Dahil siguro na-realize ni Ronnie Mama Mia na tama ako ay hindi na rin niya ako pinigilan. Pinayagan na rin niya akong mag-abroad. Hanggang sa napagtapos ko na ang isa kong anak. Working student naman ang anak ko pero konting months lang ang pag-working niya. At nung matapos nga siya sa college, Mama Mia, ay tuwang-tuwa ako. Masayang-masaya ako dahil ang isang katulad ko ay nakapagtapos din ng anak. Pakiramdam ko ay natupad ng anak ko ang mga pangarap ko noon sa buhay ko na hindi natupad dahil maaga nga akong lumandi at kumerengkeng. Mama Mia, hanggang sa nakuha na rin ng anak ko ang karir na napili niya. At yung iba pa niyang mga kapatid, syempre ay pinag-aaral ko pa. Masasabi ko naman, Mama Mia, na naging mabuti rin naman talaga akong asawa kahit naging gano'n ang mister ko. Kahit na ang mister ko ay wala namang tunay na pagmamahal sa akin, ay nagpaka-loyal ako sa kanya. Ibinuhos ko pa rin ang pagmamahal ko. Pinili ko pa rin siyang mahalin kahit na napakahirap yung gawin. Kasi nga, Mama Mia, pinanindigan ko ang kasal naming dalawa. Iginalang ko po yun, Mama Mia. Mabuti naman talaga ang intensyon ko. Mabuti ang intensyon ko sa pag-a-abroad ko. Yun ay dahil mahal na mahal ko ang mga anak ko. Mama Mia, simula nga nung makapag-abroad ako ay hindi pa rin namin maiwasang dalawa ni Ronnie na may pag-aaway din kami madalas. Pero ang ending ay nagiging okay pa rin naman kami. Ang ending ay napapatawad pa rin namin ang isa't isa kahit na kung anumang pinagdediskusyonan naming dalawa. Pero siguro nga Mama Mia, dahil napalayo na rin talaga ako sa mag-aama ko, lalong-lalo na kay Ronnie, ay dumating na rin ang time na ni katiting na amor para sa kanya ay wala na akong maramdaman. Lalo pat, Mama Mia, simula po noong ako ay nag-abroad ay pakiramdam ko, pasan-pasan ko na ang lahat ng obligasyon bilang isang padre de pamilya o provider para sa aming pamilya. Oo, Mama Mia. Simula kasi nung nakapag-abroad ako, pakiramdam ko ay parang tumamad ang asawa ko. Nandun pa rin naman siya sa bahay at totoo namang inaasikaso din niya ang mga anak namin. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko maiwasang maramdaman na para bang ako na lang ang kumakayod para sa aming pamilya. Ako na lang ang inaasahan ng lahat. Lalo pat nararamdaman ko na kapag tumatawag sila sa akin, nagchat-chat sila sa akin ay puro tungkol sa pera, puro tungkol sa problema, puro tungkol sa pangangailangan. Babae lang naman ako, Mama Mia. Babae na maghahanap din ng pagmamahal at pagkalinga. Babae na gusto ring alagaan. Babae na gusto ring protektahan. Hanggang sa, Mama Mia, may nakachat ako. Nakita ko kasi ang dati kong classmate na crush ko noon sa Facebook. Dito kami nagsimula na maging magkaibigan nung inad ko siya. Inaccept naman din niya agad. Ang totoo niyan, Mama Mia, crush ko siya noon. Mas matindi nga ang nararamdaman ko para sa kanya noon kaysa sa naramdaman ko noon para kay Ronnie. Gustong-gusto ko siya noon kahit na hindi naman talaga niya ako pinapansin nung araw.
Iba naman ang gusto niya dati. Kaya rin siguro pumatol ako noon kay Ronnie dahil ang taong gustong gusto ko ay hindi naman ako gusto nung kapanahunan na yon. Kaya lang nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat nung tumanda na kami. Nagsimula lang kami sa isang hi at hello. Doon naman talaga nag-uumpisa ang lahat, di ba? Sa hi, kumusta, anong gawa mo? Doon naman talaga nag-uumpisa ang lahat-lahat. Hanggang sa naging magka-chatmate na kaming dalawa, Mama Mia. Pakiramdam ko ay concern siya sa akin. Lagi niyang tinatanong kung ayos lang ba ako. Lagi niyang tinatanong kung kumain na ba ako. Lagi niyang pinapaalala na wag kong pababayaan ang sarili ko, lalong-lalo na ang aking kalusugan. Mama Mia, natutuwa po akong ka-chat siya. Gwapo pa rin siya tulad ng dati. Kaakit-akit pa rin talaga siya. Hanggang sa consistent na nga kaming magka-chatmate dalawa. Mula umaga, tanghali hanggang gabi ay magka-chat kami. Good morning, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Ingat ka lagi ha. Good night, sweet dreams. Yan ang mga mensahe niya na lumalim ng lumalim. Mga mensahe na nauwi at napunta sa pagtatapat niya sa akin, Mama Mia. Na dati pala talaga ay gusto na niya ako. Akala ko lang pala noon na hindi niya ako gusto. Akala ko lang pala na hindi niya ako mahal. Pero ang totoo ay naunahan lang daw siya na magtapat. Naunahan lang daw siya ni Ronnie. At ang sabi pa niya, Mama Mia, kahit daw dumaan na ang mga dekada sa aming buhay, kahit na nagkaroon na kami ng mga sarili-sarili naming buhay, ay mahal pa rin niya ako. Lalo pa siyang na-excite at na-inspire sa buhay nung muli kaming nagkaroon ng connection sa isa't isa. Oo, Mama Mia, may pamilya na rin siya, may mga anak na rin siya at syempre may asawa na rin siya. Itago na lang natin siya sa name na Sam. Si Sam, Mama Mia, ay mabait, sweet, thoughtful at caring. Mga bagay na hindi naparamdam sa akin ng aking sariling asawa. Mas mabuti pa si Sam, nag-aalala pa siya sa kaligtasan ko. Nag-aalala pa siya sa kalusugan ko kapag inuubo o nilalagnat ako. Mas mabuti pa siya, tinatawagan pa niya ako at kinukumusta. Kesa sa asawa kong wala man lang kaamor-amor sa akin. Hindi kasi talaga sweet itong asawa ko, Mama Mia. Hindi siya ganon. Mama Mia, sa kaniyang pagtatapat ay nadala na rin ako. Dahil siguro sa hindi talaga ako masaya sa buhay may asawa ko. Hanggang sa nagkaroon kami ng connection, Mama Mia. Nagkaroon kami ng situationship kung tawagin ng mga kabataan. Yun bang relationship na walang label? Di ba ganun ang situationship, Mama Mia? Ganon ang naiintindihan ko sa mga kabataan ngayon. Yes, Mama Mia. Kahit na online lang kami nagko-communicate dalawa ni Sam, ay meron pa ring nangyayari sa amin. Oo, Mama Mia. Ginusto ko din na magkaroon kami ng online na pagtatalik. Alam mo ba yung ganon, Mama Mia? Yung cyber na pagtatalik? Tinuruan niya ako. Nung una, Mama Mia, ay umayaw ako. Nung una ay natatakot ako. Baka kung saan-saan kumalat ang mga videos at syempre ang mga pictures ko. Pero lagi niya akong pinapangakuan na hinding-hindi niya ipagkakalat yun sa iba. Lagi niya akong sinasabihan na kaming dalawa lang ang nakakakita noon. Hanggang sa nagvi-video call na rin kaming dalawa upang magparaos ng init ng aming nararamdaman. Tumagal po yun ng 2 taon. Tumagal ng 2 taon na gano'n ang relasyon namin ni Sam. Aaminin ko, Mama Mia, na mas naging masaya pa ako sa 2 taon na yon kesa sa 1 dekada mahigit naming relasyon ng asawa ko. Kahit na ako lang naman ang humahawak sa katawan ko.
Boses lamang ni Sam ang marinig ko sa kabilang linya. Itsura lamang niya ang makita ko sa screen, Mama Mia, ay masayang masaya na ako. Lagi akong ginaganahan sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa online. Hanggang sa we decided to part ways, Mama Mia. Wala naman kasi talagang label ang relationship naming dalawa. Kung kailan namatay ang asawa niya, dun pa talaga namin naisipang itigil ang kung anumang namamagitan sa aming dalawa. Nag-usap kaming dalawa through Messenger. Mama Mia, sinabi niya sa akin na ititigil na namin to dahil wala rin naman tong patutunguhan kasi nga may asawa akong tao. May mga anak din siyang nag-aantay ng kanyang pag-aaruga. Kaya pinili naming putulin ang lahat. Pinili naming tapusin ang namamagitan sa amin kahit na nasasaktan ako. Kahit na ayoko, Mama Mia. Mahal na mahal ko siya. Nadudurog ako, Mama Mia. Nadudurog ako sa kaisipang hinding-hindi ko na makakausap kahit online man lamang si Sam. How many nights ko siyang iniyakan. Ilang araw din akong wala sa sarili ko habang nagtatrabaho. Dahil sa matindi kong pagmamahal kay Sam. Ganun pala talaga, Mama Mia, kapag mahal mo ang isang tao, mahihirapan ka talaga na putulin ang namamagitan sa inyo kahit na alam mong yun ang tamang gawin. Kahit alam mo na mali ang namamagitan sa inyo. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo, napagtatanto ko na rin na mali talaga ang ginawa namin ni Sam. Mali ang naging koneksyon namin ng 2 taon kahit pa sabihin natin na wala namang pisikal na nangyari sa amin. Pero merong emotional connection. Lalong-lalo na sa part ko, Mama Mia, dahil minahal ko talaga siya. At nung ma-realize ko ang pagkakamali kong yon ay humingi ako ng tawad sa Diyos. Umiiyak ako, nagsisisi. Bakit ko nagawa yun kay Ronnie? Bakit nagawa ko yun sa lalaking asawa ko? Pero Mama Mia, ganun naman siguro talaga kapag hindi mo mahal ang iyong napangasawa. Ganun din siguro talaga na hindi mo siya matutunang mahalin lalo na kung wala naman talagang effort sa side niya. Oo, humingi ako ng tawad sa Diyos dahil nagkamali ako sa kasal naming dalawa ni Ronnie. Pero hindi rin naman nagbago ang lahat, Mama Mia. Dahil lumipas ang ilang taon ay na-in love na naman akong muli. Hindi kay Ronnie, hindi sa asawa ko, kundi sa isang lalaking malaki ang agwat ng edad sa akin. Mama Mia, matagal ko na po siyang kilala. Kasi magkababayan po kaming dalawa. Pareho po ang lugar namin. Kilala na namin ang isa't isa mula pa noon. Mama Mia, nagkaroon din kami ng koneksyon through online. Nalaman kong hiwalay na pala siya sa asawa niya kasi nanlalaki raw at naghanap ng iba yung kanyang asawa at nagkaanak doon. Sumama na raw ito dun sa kanyang lalaki. Kaya wala rin siyang nagawa at naghiwalay sila. Naging magkaibigan muna kaming dalawa. Hanggang sa ma-realize ko kung gaano siya ka-caring, kung gaano siya ka-loving at kung gaano siya ka-mature mag-isip. May mga pangarap siya sa buhay, hindi katulad ng asawa ko. He's doing well sa kabuhayan nila. Organized siyang tao, Mama Mia, at napaka-family oriented. At higit sa lahat, God-fearing man siya. Naging sandalan ko siya at naging sumbungan ko siya sa lahat ng sama ng loob ko. Sa lahat ng sama ng loob ko sa asawa ko. Siya ang naging tagapayo ko, Mama Mia. Kuya figure, father figure, lahat na. Best friend, siya. Kasi nga, Mama Mia, kapag ikaw ay na dito sa abroad, yung iba mong mga kaibigan ay hindi ka naman halos pinapansin, lalo na kung hindi pa nalalapit ang iyong pag-uwi.
Nararamdaman mo naman na hindi sincere ang pakikinig nila sa iyong mga problema. At kung minsan, ayaw mo ring mag-share sa kanila dahil natatakot kang baka mahusgahan. Pero sa kanya, Mama Mia, sa kanya, hindi ko po nararamdaman na hinuhusgahan niya ako. Hindi ko po nararamdaman na pabigat ako sa oras niya kapag may sinasabi akong problema. Lagi siyang handang makinig sa akin. Lagi siyang nandyan para maging sandalan sa oras ng aking pangangailangan. We chatted regularly. Kumustahan? Hanggang sa dumating yung time na hindi ko na talaga kinaya. I told him na mahal ko siya. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, ang feelings ko para sa kanya. Naisipan ko noon na umamin. Naisipan ko noon na aminin na nang sa ganon ay makalaya na rin ako sa hirap ng pagtatago ng feelings ko para sa kanya. Reply ko yun sa message niya, Mama Mia. Nareplyan ko siya na mahal ko siya nung sinabi niya sa akin na special ako sa kanya. And anything daw kung may kailangan ako, basta kaya niya ay willing na willing raw siyang tumulong. Handa raw siya kahit na anong oras ko siyang kailangan. Kaya nagpasalamat ako sa kanya, Mama Mia. At nasabi ko sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko alam kung bakit naulit na naman ngayon. Naulit na naman ang pagkakamali ko noon kay Sam. Mas masaya ako sa piling niya ngayon, Mama Mia. Sa piling ng lalaking ito. Pinaparamdam niya na mahal niya ako. Pinaparamdam niya na kami ang para sa isa't isa. Kaya lang nagkamali. Nagkamali kami dahil nakasal kami sa magkaibang tao. Ang totoo niya ay kasal na lang talaga ang kulang para matawag kaming mag-asawa. Oo, Mama Mia. Nagniniig na rin kami online gaya ng ginagawa namin noon ni Sam. Satisfied ako, masaya ako at contented ako sa kanya kahit hindi pa niya ako nahahawakan ng personal. Mama Mia, ang totoo niya ay minsan umuwi ako ay nagkita kaming dalawa. Personal. Nagkita kami sa Maynila at nag-check-in muna kami at may nangyari sa amin bago ako umuwi sa aming bahay. Hindi rin ako nagtagal dun sa amin. Umuwi lamang ako para sa aking mga anak pero agad din naman akong bumalik dito sa Middle East. At pinagpatuloy namin ang relasyon naming dalawa. Mahal na naman namin ang isa't isa. Pinangako niya sa akin na magpapakasal kami kapag ganap na kaming malaya sa bawat relasyon namin at sa bawat kasal namin. Alam ko na mali, pero paano ko siya lilimutin? Paano ko siya magagawang saktan gayong pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya? Lagi siyang nandyan, nagpapasaya sa akin at nagpapalakas ng aking loob. Mama Mia, tulungan mo sana akong ipagdasal na sana muli ang puso kong tinanggap na ako. Sana makalaya ako mula sa asawa ko. Sana kung hindi man ako makalaya, Mama Mia, sana maging puro tong puso ko at hindi na maging pusong bato towards Ronnie. Mama Mia, kahit kasi mahal na mahal ko siya, hindi ko maiwasan na ang nagmamay-ari pa rin sa akin ay si Ronnie. Sana po, mapayuhan niyo ako sa kung anuman ang dapat kong gawin. Ayokong saktan ng mga anak ko, Mama Mia. Ayoko silang saktan at paluhain. Ayokong pagchismisan sila ng iba pero hindi na po talaga ako masaya sa tatay nila. Payuhan niyo po sana ako sa kung anuman ang dapat kong gawin. Sa mga nakikinig ngayon, handa po akong makinig sa inyong mga payo. Handa po akong magbasa ng mga comments ninyo. Palihim lang po ako dyan sa comment section na magbabasa ng inyong mga kuro-kuro at mga payo sa kung ano ba ang dapat kong gawin. God bless po and more power sa iyong programa. Hanggang dito na lamang.
lubos na nagmamahal. Melanie. Alam mo, Melanie, ganito na naman tayo eh. Eto kasi sana maging leksyon sa mga kabataan. Na hindi porket gusto mo, hindi porket sa ngayon ay ganito ang mga ginagawa ng iba ay gagawin mo na. 'Di ba? Kasi eventually, pagsisisihan mo rin yan tulad ng nagawa ni Melanie. Nagpakasal siya sa isang taong hindi naman niya mahal at hindi rin naman siya mahal. Hindi ko masasabing mahal ka talaga ni Ronnie, pero may mga tao talagang iba't iba ang pagpapakita ng pagmamahal eh. Pero kung talagang mahilig si Ronnie sa ganun, paano mo nasisigurong wala rin siyang nakakaano, ano? Pero sa ngayon, kung talagang nagmamahalan kayo ng lalaking yan, ng lalaki sa buhay mo ngayon, ay sabihin mo na sa mga anak mo, aminin mo na sa kanilang totoo. At makipaghiwalay ka ng maayos sa asawa mo. Hindi yung ganyan na iniiputan mo siya sa ulo. Oo, mali ang asawa mo. Oo, hindi niya pinaparamdam na mahal ka niya. Oo, naging selfish siya at kanyang sariling pagpaparaos lamang ang importante sa kanya. Pero hindi yun sapat na dahilan para iputan mo siya sa ulo at lokohin mo siya. Kung hindi ka masaya, magsabi ka at makipaghiwalay ka ng maayos bago ka pumasok sa isang relasyon. Kausapin mo ang asawa mo. Kausapin mo rin ang mga anak mo. Magkipaghiwalay ka kay Ronnie. Kausapin mo rin yung boyfriend mo ngayon, sabihin mo na mag-file kayo ng annulment. Siguro naman ma-afford nyo, 'di ba? Sabi mo maganda naman ang kanyang kabuhayan at syempre, mag-ano ka rin diyan, ano ka rin, ipon ka rin para makapag-file ka ng annulment ninyong dalawa ni Ronnie. Ayusin mo ang buhay mo, hindi yung ganyan. Nakasal ka pa sa iba tapos may ganyan kang karelasyon. Alam mo, I beg to disagree dun sa sinabi mong may takot sa Diyos yung boyfriend mo ngayon. Dahil kung totoong may takot yan sa Diyos, hindi kanya ginagawang ganyan kasi alam niyang may asawa kang tao. Hindi po sapat na dahilan na hindi tayo masaya sa mga marriages natin ay magkaroon na tayo ng ibang karelasyon. Pwede naman yon, pero maghiwalay muna kayo ng maayos. I-annul niyo muna ng maayos dahil sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa mata ng batas, kasal pa rin talaga kayo sa iba at mali pa rin yung ginagawa ninyo at kabit pa rin ninyo ang isa't isa. Sana matauhan ka sa mga payo ko sa iyo, Melanie. At sana rin may mga payo dyan sa baba na makakapagbigay sa iyo ng lakas ng loob at syempre ng tamang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Maraming salamat sa iyong tiwala sa pag-share mo ng iyong naging kwento at kwento ng buhay pag-ibig mo dito sa ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung may reaction ka sa letter nitong si Melanie, please wag kang mag-hesitate. Comment down below kung ano bang reaction mo. At syempre, bago ka mag-comment or kung mag-comment ka man, like and share muna at subscribe muna sa ating channel at click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At wag na wag kakalimutan na i-like and follow ang ating ibang mga social media accounts, Twitter, at wala palang Twitter, TikTok talaga, TikTok, Threads, Instagram, and Facebook, Mama Mia CDO. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na tagapaghatid ng kwentong halos paminsan-minsan ay kakaiba. Maraming salamat sa inyong pakikinig.